niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag.
Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account
198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumiti po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Monterrasos, this Cebu project, Mr. President. Mr. President, the DNR has formed a joint inspection and investigation regarding the Monterrasos de Cebu project amid complaints and concerns that the ambitious project contributed to the unprecedented flooding in the city of Cebu, particularly in the Guadalupe area. The DNR also issued a notice of violations and a stoppage order last November 12, while the Cebu City government has launched a separate investigation. My question is, when did the DSUD issue the certificate of registration and license to sell to the developer behind the Monterrasos de Cebu project? Thank you, Mr. President, for that question. I thank you, and I thank Senator Jinggoy for those queries. The issuance of the certificate of registration came in multiple times. The first one was given on 2008, and then the second one was 2009. The following one on 2024. And the last one was 2025 this year. Okay. May I know what violations will trigger the suspension of the certificate of registration and license to sell of the developer in this case? So, Mr. President, the certificate of registration has multiple prerequisites. So, one ground for the certificate of registration to be canceled is the cancellation of its ECC. Another ground, if the building permit is also canceled or revoked, then it can also be a ground to cancel its certificate of registration. So there are multiple grounds that can be
used in order to cancel the certificate of registration, because there are different prerequisites that allows the certificate of registration to be issued. Right. By the way, Mr. Sponsor, who is the developer of this project? Mr. President, I was advised by the DSUD team that the original proponent was Landco, and then eventually a company called Gen V bought out Landco. Who is the owner? Do you know the owner? Kay ano yan? Kay Michael Diaz? Kay Michael Diaz. So, since may mga violation sa DNR, bakit hindi nila hindi nila sila suspend? Kung may notice of violations. Kung sabi sa ground rule. Mr. President, the developer is Gen V Agro-Industrial Development Corporation. Let me just get the directors and stockholders of the company. Just submit it. If you allow, the department can just submit it, All right. Mr. President. Thank you. Since the DNR already issued notice of violations, can the DSUD suspend or revoke the license to sell? Well, Mr. President, the current situation right now is, like you mentioned, the DNR is investigating the possible environmental transgressions. The local government as well is also doing its own investigation. But as long as those documents still stand and are still valid, the ECC, the Sangguniang resolutions, the building permits, the department will not revoke the certificate of registration. Great. Well, Mr. President, in your view, is it still proper for Monterrasas to continue selling their properties even though there are ongoing investigations left and right? With AI, You can create any character you want in seconds. this used to require huge. Because there's no official communication from DNR as well as local governments in relation to their violations. Their certificate of registration still stands, so meaning they can still sell their units and their products, Mr. President. But as soon as there are adverse findings and their ECC will be revoked or the local governments will revoke their permits, then the certificate of registration will also be affected, and they will be instructed to cease the selling of their products. Okay, since ito bang DSUD, hindi ba sila gumagawa ng kanilang internal investigation with regard to this project? Actually, the division, Mr. President, the DSUD is regulating on the selling portion or the commercial aspect of the project, Mr. President, while the DNR is regulating the environmental aspect of the project. Of course, the LGU has much more broader powers. It's general welfare of the constituency. So as long as there is no official communication from the DNR and from the LGU on the violations, the commercial aspect or the regulation of the commercial aspect will still stand. Yes, I was informed that the city government of Cebu is against this project since. Is my information correct?
Yeah, well, Mr. President, from the information I gathered from DSUD, there's a permit, a valid permit from the local government, and you're also once a mayor. The local government. The local government. This type of projects cannot proceed without a valid Sanggunian resolution. But the provincial government, I think, is against the against this project since it contributed to the flooding of Cebu City itself. Well, as I understand it, the project is located inside Cebu City, and it's the Cebu City local government who should be regulating and supervising this project. Okay. Thank you very much, Mr. Sponsor. Let's go to the second topic on government housing projects. Initially, under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino, or the 4PH program, the government aims to build 1 million houses per year, totaling 6 million units by the end of President Marcos's term. But the target has since been revised, and the DSUD was quoted as saying that it aims to construct 3.2 million housing units before President Marcos steps down in 2028. My question is, as we speak, how many housing units have been constructed since the start of the Marcos administration? Yeah, Mr. President, for the direct housing, it's 113,000 housing provisions, and for the indirect housing, it's 314,000. So a total of 428,000. Only? So hindi natin mamimit yung target before the term of President Marcos ends? Well, the target, Mr. President, is 1.1 million by 2028. So meron pa hong balancing 705,000. Kasi ang usapan Medyo tall niya, order. Challenging ho talaga, the actually. government aims to build 1 million houses per year, totaling 6 million units by the end of the term of President Marcos. Well, you're correct, Mr. President. They had to revise their targets. I think 1 million is very ambitious, Mr. President, and they have to be realistic with the budgetary constraint. Ano, niloloko natin taong bayan? Bakit sinabi 1 million per year? Yes. Tapos, so right now as we speak, how many? How many houses? 400? 400,000 plus pa lang. Well, Mr. President, we all know that we have a new leader, a new secretary in the Department of Housing, and after his analysis and consultation with stakeholders, the 1 million per year seems like it was a very big challenge. So what is the revised, how many housing units per year? Or yung target before the end of the term of President Marcos in 2028? About 200,000 per year, Mr. President. That's the target. So, ang target ho nila, by the end of the term of the President, they would have constructed at least 705,000 units to complete the 1.1 million. 705,000 to complete. 705,000 units. From 1 million a year, ang naging target is 1 million in the next 3 years. No? So sa 6 na taon ni Pangulong Marcos, 700,000 lang. Hindi. Magiging 1.1 million. 1.1 million. Yes, Mr. Pero ang President. pangako nung una, 1 million a year. Yes, Mr. Pero President. ginawa 1 million sa 6 years. Yes, Mr. President. In short, tama ho kayo. Okay. Where are these housing projects located, if I may ask? Is it all over the country? It's all over the country, Mr. President, but primarily in the high-density areas like Region 3, NCR, and Region 4A. Are these climate resilient housing units? Yes, Mr. President. These should, before they build, they make sure that the area is suitable for habitation, and they also make sure that they have mitigating measures to mitigate the effects of, let's say, heavy rainfall or natural geographic contours of the area. Kung may mga ilog ho doon, they also make sure that they have mitigating projects to mitigate the effects of those riverways, Mr. President.
Okay, may I know how much is allocated under the 2026 budget for the housing projects as a sponsor? About 4.3 billion, Mr. President. 4.3 billion. Yes. Magkano bang isang housing unit? The Senate actually increased it by 1.5 billion, Mr. President. So, naging, Dati 2.7, tinaas ho natin to 4.3, Mr. President. is that sufficient enough? Their request is more, Mr. President. Itong year, for next year, 200,000 Yes, ang Mr. President. Target, no? Sufficient, but, so magkano yung, Well, Mr. President, magkano per unit? Mr. President, during the budget hearing, the Secretary made a very extensive presentation on how he reformed the 4PH project. So, ngayon covered na ho from informal settlers all the way to middle-income families, Mr. President. So, my housing products na for all of these families, Mr. President. Can you give me a ballpark figure kung magkano ang presyo ng bawat housing unit? Just a ballpark figure. So, Mr. President, for NHA, ang row house nila, 26 square meters floor area. 26 square meters? 26 po. May dalawang variant, 26 square meters and 28 square meters. For the 26 square meters is 806,000, Mr. President. Murang-mura lang, Mr. President. Below 1 million. 806,000? Yes. For the 28 square meters, it's 863,000. Maliit lang diferensya. Maliit So lang. yung 28 square meters, kaano ba kalaki yun? Kasama na lahat yun? Oh, kasama na ho. Kusina, banyo. Yeah. Kasama na ho yan. Eh kung 10 anak ng isang pamilya, paano magkakasya? Is 40 square meters. So meron pa ho area for small garden or kung masenso sila, meron maliit na parking lot. No? So the lot area is 40 square meters. The floor area of the house is between 26 to 28. Ano pa naging problema kung bakit bumaba yung target ng DSUD from 3.2 million to 700,000 units? Masyadong malaki yata yung binaba ng target ng DSUD. Sino ba makikinabang dito? Yung mga features, Well, there were, admittedly, Mr. President, there are two major reasons. One is the design of the 4PH. In the past, the design wasn't hitting the market that needed the most. So that's why it created delays in the implementation. In fact, for 2025, they have not obligated the amounts for the 4PH project. There's still 683 million pesos. So because of that delay, natulak po yung kanilang targets. That's one. And of course, the fiscal Funding. space, Mr. President, hindi mo funding is the other one, Mr. President. But I think in design is the top reason bakit po hindi naabot yung 1 million per year. Tama ho kayo, yung po yung the design of the program wasn't targeting the right income class families, Mr. President. So, may I know who will benefit from these housing units? Are the informal settlers going to benefit from this? At vine-vet ba ito? Sino nagve-vet nito? So, Mr. President, yung bagong design po ng 4PH is actually targeting almost all income streams from families. Is this families? Yes, sir. Deciles.
income deciles? Of From the families? lowest. From families earning 11,000 pesos all the way to families earning 74,000 pesos. Yeah. Who So does yun the po, vetting? yun po yung kanilang spectrum. Who will do the vetting of this project? Well, it's a combination, Mr. President, because meron rin silang partnership with the private sector. So yung private sector, they're the ones doing the vetting of the families. Who among the In- private in- sectors are concerned here? Kasi ho, yung the private sector can apply to Pag-ibig to build socialized housing, and the government subsidizes the interest that the families are giving. Doon pumapasok yung gobyerno. So it becomes affordable for them every month. And then there's also another modality wherein it's NHA that builds everything, and NHA vets the beneficiaries, Mr. President. So dalawang modality So, po. pwedeng isama yung mga kapulisan, Yes, Mr. President, they're military, Pag-ibig members. Basta Pag-ibig member ka, mga pwede ka. teachers. Yes, Mr. Kasi ito President. yung mga lumalaban sa pinagtatanggol ng ating Yes, Mr. gobyerno. Yes. Medyo mababa pa yung sahod. Kailangan siguro isama natin itong Yes, so mga kung pulis ka and you want to buy... kapulisan, military, tsaka yung mga guro. Well, according to a recent study, the housing needs in the Philippines is estimated at 6.9 million units for 2022 to 2028. 819,000 in NCR, 2.7 million in Luzon, 1.38 million in Visayas, and 1.96 million in Mindanao. The housing backlog, according to researchers, has already reached an alarming level. And if not addressed, this could surge to 22 million by 2040, according to the United Nations Habitat. And what are the steps or reforms being undertaken by the department to address distortions in the housing market and make housing easily accessible, especially to low-income families? Masyadong mababa ang target natin na 700,000. Sinabi ng UN, kailangan 6.9 million. Yeah, Mr. President, that is a really sad reality, Mr. President. So the department is undertaking two modalities. One is purely financed by government. Ibig sabihin po, gobyerno magpapatayo, and NHA is the lead in that endeavor. The other one is in partnership with the private sector, wherein the government steps in to subsidize the interest payments. No? So ito naman po ay tinutulungan ng buyer side. No? So magiging affordable po yung kanilang amortization every month. Doon po pumapasok yung gobyerno. Kasi nakaka-alarma naman malaman na 6.9 million units ang kailangan ng ating bansa, tapos 700,000 lang ang target natin. Anyway, pwede ba malaman kung ilan ba yung informal settlers dito sa buong bansa? How many informal settlers are there in the whole Philippines? The estimate is about 1.4 million informal settler families. 4 The whole million. Philippines or only? Sabi natin, ipinatigil nga ba yung investigasyon? At bakit? Di ba? Mukhang ako sa tingin ko yan, nasundan ko yan eh. Oo. At saka yung sa Quinta, Biglang tumigil. bigla rin nahinto eh. Nang walang paliwanag. Walang paliwanag, parang natigil ng bigla. Ito na, okay na. Ito na. Pakinggan na lang ho natin. Oh. Saldi ko. Salde. Part 3. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman
ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas
mula 35% to 15% ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating... Okay na. Oh, pwede na kami. Okay na kami. Yun. Sabi ko, isang beses lang. Wala pa ulit-ulit. Kala ko may bago eh. Ay, nako. Mamaya natin pag-usapan. Ma-hospital ka nito, Nelson. Pag narinig mo yun to. Kaya nga eh. Ma-hospital ka. Ay, nako. If you work in HR, you know what it's like. You're managing people, policies, processes, all at once. 1 minute you're chasing a